Hello! Magandang araw sa inyong lahat. So, nagsalita si Attorney Libayan regarding dun sa paglilinaw daw sa makagago may e-warrant, nagrereklamo daw. So, para mas maunawaan natin, no, abogado mismo yung magsasalita. Play natin. Ng mga nangyayari, lumabas ito, yung kay Makagago. Ang ano talaga nito ni Kayo? Ako rin pala yung nireakan nito. Nireakan ko yung sinabi ni MG, nireakan ni Kayo, Attorney Libayan. Nahiya tuloy ako. Mayroon daw siyang warrant na sinerve ng Sir Kayo naman, pag mga ganyan, ano naman ako yung gawin mo. CIDG Laguna. Sir Kayo Tapos talaga. sinasabi niya na matagal na daw na na-dismiss yung kaso na yon last year pa. Okay? Ngayon, ang dami-dami kasing syempre nuances dito. Nakita ko si Kayo at saka si Bungo, nagko-comment sila. Well, marami naman silang valid na sinasabi doon. Pero syempre, alam mo naman sila, hindi sila abogado. Hindi rin sila nagkakaroon ng isang conclusive na analysis or point dun sa mga bagay-bagay Sige, na nangyari. So, siguro maganda, bigyan natin ng konti lang, no? Konti lang. Madali lang ito. I-address natin yung mga issues. Dun sa mga hindi siguro alam, siguro pakinggan lang natin ng konti, ha? Yung mga sinasabi nila dito. Kasi nagsalita si Makagago, eh. Okay? Tapos finicture ni Bungo. So, tatlo sila dito sa video. Tignan nyo na lang. Okay? Meron ako dito. Ito. Basahin mo ano yung kinaso. Galing yung Ito. yung warrant of arrest. Rinig nyo ba? Hinuhuli siya, tinanong naman At in-identify naman sa kanya kung anong Okay. Ah, ito. Dapat, Kasi maraming mga Pilipino maapektuhan yan. kayong mga Kung sistema nyo ang issue nyo, palitan nyo yung sistema nyong bulok. Okay, ito yung Natatawa ako. Tatlo. Nagreact patong-patong. sinasabi ni Kayo, yung sistema. Problema. Ito. May corruption dyan. May corruption dyan, sabi niya. pupunta kayo, Okay, ito kasi yung sistema na sinasabi ni Kayo. Okay, yung pumunta sila doon, tapos may dala silang warrant. Yung warrant na yon invalid na because the case was dismissed. This is very unlikely. Bakit? Kasi nga mga kapatid natin, mga kapatid natin, personally in my private life and as a lawyer, I've experienced many times, of course, dealing with warrants of arrest. Ngayon, may e-warrant na eh. Yung e-warrant na yan, mga kapatid natin, that is the comprehensive and ano bang tawag dyan? Accessible yan sa lahat. Yung e-warrant na yan, pag pinadala sa e-warrant yung warrant of arrest mo, lalabas doon, pwedeng i-access ng CIDG, pwedeng i-access ng NBI, pwedeng i-access ng court. Okay? Ganun na nangyayari dyan. So ngayon, pag nag-check sila usually sa e-warrant, ang dahilan kasi kung bakit merong e-warrant, kapag kunwari, alam naman natin na kapag nagpapadala ng warrant of arrest ang korte, pinapadala sa PNP, sa CIDG o kahit sino mang law enforcement agency na makakapagbigay ng return. Okay? So, ibig sabihin, walang specific na ikaw ang gagawa. Pwedeng gawin ng PNP, pwedeng gawin ng NBI o kahit anumang law enforcement agency as long as they can serve the warrant. Ngayon, pag na-serve na kasi yung warrant, mga kabatas natin, magkakaroon ng return of the arrest, magre-reflect na rin yan doon sa e-warrant dapat. Okay? That is a comprehensive database that is accessible by the necessary agencies, especially the court. Ngayon, itong ano rin kasi, mga kabatas natin, itong korte, Mahina ang internet ni Attorney Libs, no? kapag nag-i-issue yan ng dismissal o kaya nagre-recall o kaya nag-i-invalidate ng warrant of arrest, nabibigyan rin ng kopya ng order yung e-warrant section at saka pati yung mga police at saka yung mga NBI. Para lahat sila, mga kabatas natin, kahit may hawak kang warrant na papel tapos na-i-print mo beforehand, pwede mong tignan doon sa dokumento, okay? Pwede mong
tignan doon sa dokumento, doon sa e-warrant section, kung na-serve na yun o wala. Kasi nga, syempre, ito yung iniiwasan yan eh. Duplication of tasks. Yun yung number one. So, kunwari, i-forward na ng korte yung e-warrant, nandun na sa system, makikita na yun ng NBI, makikita na ng CITG, makikita na ng PNP. Okay? Ngayon, kung may gagalaw na isa sa kanila doon, may nakikita sa ganyan. Kasi hindi naman automatic na kapag ikaw naka-receive, kung ikaw law enforcement officer ka, naka-receive ka ng warrant of arrest, hindi naman automatic na alam mo kung nasaan yung taong yun. Hahanapin mo pa. Di ba? So, ang mangyayari dyan, pag na-serve mo yung warrant, i-update mo agad dapat yun doon sa e-warrant section. Bakit? Para hindi na magkaroon ng duplication of tasks. Isipin mo na lang ito, na-aresto mo na yung isang tao. For example, si Makagago, di ba? Hindi naman siya na-aresto, pero for example, na-aresto mo na siya. Nandoon pa rin live yung e-warrant mo. Hindi ka nag-update na arrested na yung tao. Ang mangyayari dyan, yung mga law enforcement agencies natin, they will be actively looking for Makagago pa rin. Di ba? Yun ang mangyayari. They will be actively looking for Makagago pa rin, which is a huge waste of time and resources. So ano ang mangyayari? Pag na-aresto na, update agad yung e-warrant. Yun yung pinaka-importante doon eh. Updated na, may warrant, arrested na. Kung arrested na, updated na doon. Kung may return na sa judge, i-update na rin doon. Ngayon, syempre, pag dismissal naman, mas madali dapat yan. Kasi pag dismissal, mga kabatas natin, ang mangyayari, yung order of dismissal, isesend ng court yan doon sa kapulisan, di ba? Ba't nga I-update din ganun yan na doon sa nangyari? e-warrant section, ilalagay na doon na case dismissed. Ang hindi ko maintindihan dito, bakit hindi nag-reflect yung actual na status ng case? Ang nakikita ko naman diyan, no, sorry kung gusto niyo walang interruption tong sinasabi ni Attorney Libayan sa ano niya. Ang nakikita ko diyan, baka manual bang ini-encode 'yon? Yung halimbawa, yung i-update. I think manual yata 'yon, ano. Baka may nakaligta or halimbawa hindi siya na-update talaga. At the end of the day, may pagkukulang pa rin. May pagkukulang pa rin at the end of the day. Okay? So dalawa kasi yung sinasabi nila dito, si Makagago at saka si Kayo at saka si dalawa. It's either mali yung system o may corruption. So I'm leaning towards, syempre, pwedeng corruption. For sure, hindi pwede yung mali yung system, pero pwede rin kasi na may negligence. Ayun! Very good! Pwede. 'Di ba? Okay? Pero ang tanong doon, let's say may nag ano sa akin may nag-comment sa akin Hindi naman kasalanan daw ng CIDG doon. CIDG 'yon na ganon. Pero sila yung nag-serve 'Di ba? I don't know, no. Yung pananaw sa mga ganyang legal na aspeto. Alam ko may reaction video dito si Sir Irvlog. Tanungin ko nga kung liable din ba yung yung nag-serve. Kasi ang depensa hindi ko po kasi alam Yan ang inutos sa akin Feeling ko liable pa rin Kasi sinerve niya yung warrant na Tsaka nakadulot ng nakadulot siya ng hindi maganda. Sana may follow-up si Attorney Libayan to kung himala uli na mapanood ako ni Attorney Libs. Pag nag-live si Attorney Libayan nga, magko-comment ako. Yun, kung liable ba? O baka masabi niya dito. Negligence. Hindi nag-update o hindi sila nag-update doon sa e-warrant section. Yun ang malaking problema din na pwede nilang tignan doon. Kasi nga, yung unang senaryo, okay, na mali yung sistema, yung e-warrant system natin, okay na yan, nag-update na, access mo anywhere, makikita mo yung system walang problema doon, yung nag-update lang ng system. 'Di ba? status ng case. Sa tingin ko, wala nang problema doon. It's very basic. Simpleng-simple lang yan.
Okay, simpleng-simple lang yan. Mag-update ka doon, may drop-down menu lang, titignan mo, arrested, dismissed, blah, 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 blah. Tapos mag-update ka ng mga documents, nandoon na lahat. Super basic. Kumbaga, hindi mo kailangan maging scientist o kaya sino man pinakaing na tao dyan para gumawa ng ganong sistema na mag-work. Okay? Ngayon, yung issue Pero ng kung may negligence kasi, kailangan may managot pa rin doon. 'Di ba? Either way. corruption, yun din ang problema kasi ang daming akusasyon na nangyayari even recently, okay, and in the past, kung saan maraming law enforcement agencies ang pumupunta sa isang akusado na may warrant of arrest tapos nakikipag-areglo tapos sinasabi na parang gawin mo ito, yung kaso mo hindi kita atuhin, aaregluhin natin, papadismiss natin yan, bigyan mo ako ng pera. Pero syempre hindi ko sinasabing yun ang nangyari dito. Kailangan ng maayos na investigasyon dito. Mas malalim at maayos na investigasyon. Kasi tatlo ngayon pwedeng mangyari. Yung sistema sa tingin ko, hindi yung sistema. Yung pangalawa, yung corruption, pwede yun. Pwedeng mangyari yun kasi nga, pwedeng gustong kumita, o may gustong kumita, o may binigyan para mangharas. I hope you get what I mean. May binigyan para mangharas. Yung pangatlo naman yung negligence. Parang yun ang pinaka plausible sa lahat. Yung kapabayaan. Or yung negligence. Na-issuehan kayo ng mga orders ng dismissal. Na-issuehan kayo ng pag-invalidate o pag-recall ng warrant and you did not reflect it in the system immediately. Malaking problema yon. And I think, mga kabatas natin, whichever of the two, yung cause, dapat ma-address sila ngayong issue ni Makagago. Kasi kung si Makagago, sabi niya nga, di ba, buti na lang influencer siya, buti na lang he can put this into light, tapos magagawan na ng mga paraan ng mga tao kung ano ang dapat gawin sa mga gantong mga pagkakataon. They need to address also yung Baka bago yung yung nag-i-encode. Or swiftness. just imagine kung halimbawa magkakaroon ng ganong kapabayaan, iba yung maidudulot, no? Buti na lang sakto talaga kay Sir MG yung nangyari. Hindi naman sinasabi ko na buti na lang masaserban siya ng warrant. Hindi ganun, buti na lang nung nagkaroon ng fault kay Sir MG kasi nga katulad doon sinabi ni Sir Attorney Libayan, mabibigyan siya ng pansin. 'Di ba? Paano kung hindi 'yon? Tignan nila na dapat kapag nag-update yung isang kaso, kapag hindi in-update agad yan, yun ang malaking problema din. Okay? Yun din ang malaking problema kasi syempre, yung mga tao naman na magsaserve ng warrant kasi dapat you have to verify with the court. You have to verify with the court kung active pa yung warrant na yun o hindi. Kasi sa particular na pagkakataon na ito, dismiss na yung kaso, ibig sabihin hindi na active yung warrant, papasinerve. Madali rin naman mag-verify sa korte. Tatawagan mo lang yun eh. So yun ang hindi ko rin maintindihan dyan. So most definitely, mga kabatas natin, yung negligence, meron na yan dyan. Yun ang Yung pinaka-plausible sa lahat. matik na yan dyan. Yung corruption, siguro yun ang titignan natin. So kailangan ma-address din yung dalawang yun. Tsaka ang masakit kasi, ang nakakabwisit dun kasi, yung confident pa yung yun ang huhuli. No? Yung parang feeling niya talaga siya. Although naiintindihan ko naman sometimes kailangan mo din talagang mas matatag kesa do sa hinuhuli mo, 'di ba? Pero kasi hindi na kasi maibabalik 'yun eh. Yung for example, natural lang naman, halimbawa may huhulihin, syempre ayaw niyang mahuli, magdadahilan yan. Sandali, ano yan? Hindi ko alam yan. Ano muna tayo? Hindi, inaaresto ka po namin. So, syempre, magde-deny yung, inaaresto. Hindi ko po alam yan. Sumama po kayo sa amin, may arrest warrant kayo. Now, kasi, paano kung halimbawa ganyan, yung dismissed na pala? Tapos, inangas-angasan niya yung inaaresto niya. Syempre,
nakakabwisit yung sa part ng inaaresto. Bakit nga naman hindi mo ko pinakinggan? Pero at the same time, no, naiintindihan ko din yun ng huhuli. Kaya lang, syempre, kuryente siya nun. Diba? Okay, mas malalim yung corruption, pero for sure, there was already negligence. Yung fact na hindi na-update yung e-warrant section nila, which is accessible by everyone. Pag aalis ka, yung police, pag aalis yan, i-update nila yung sarili nila kung meron nang nag-serve dun sa warrant na yun, dun sa system nila. Ganun na nangyayari dyan eh. Pero kung hindi niya ginawa yun, that's definitely negligence. Pag hindi nila in-update yung system, that's definitely negligence. Diba? O, kasi tignan nyo. Yung mali ni Norman eh. Alam mo yun? Ayan yung mali na abogado ni Norman. Di ba? Naalala niyo yun? Yung nakawaran to parenta, di ba? Nawaran siya. Anong sinabi ng abogado niya? Sumama ka na lang. Di ba? Mali yun. Ibig sabihin, wala kang utak. O hindi ka nag-iisip. Hindi naman siguro. I mean, alam kasi niya na si Tito Norms talaga. Eh, hindi naman, kanino galing yung yung warrant of arrest. Nung time na hinuhuli siya, tinanong naman eh. At in-identify naman sa kanya kung anong kaso yon, yung unjust vexation. So okay din naman yun. Kasi nga, well, pag sumama ka na lang kasi na yun, kasi alam naman nila kasi talaga na existing yung kaso na yun at alam nila na hindi sila nag-bail. At alam nila na hindi dismissed yung kaso. Dito kasi kay MG, alam niya na dismissed na yung kaso niya, pero meron pa ring outstanding warrant of arrest. So tama naman yung ginawa ni MG and tama rin naman yung ginawa ni Gulawong in my opinion. Okay? Naman siguro ng abogado nila na hindi naman dismiss yun dahil bago lang. Eh, siyempre, sasabihin talaga ng abogado niya na sumama na lang. Isip, di ba? Ha? Tsaka, Pag may wala naman siyang nadidismiss na kaso na unjust Although sa vexation. problem with the system, kaso negligence pa rin. Hindi talaga properly coordinated ang ahensya natin. Yun nga. Hindi. Properly coordinated sila actually. Properly coordinated sila. Yung mga ahensya natin, properly coordinated yan. kalma ka lang. Pangalawa, Properly coordinated sila. Kung hindi sila properly coordinated, sila yung may problema. But they should be properly coordinated. Hindi yung ano pa rin sir, attorney leaves. Hindi pa rin siya properly coordinated kasi hindi nga na-update yung system eh. Di ba? Sorry pero medyo kayo ako dito. Hindi nga na-update yung hindi ibig sabihin walang coordination na nangyari. Dahil hindi niya na-update dahil sa negligence niya, hindi na coordinate dun sa magre-review na dismiss na yung kaso. Nilusot ko lang ba? basta mo ano yung kinaso. Ang karapatan mo yan, di ba? Tawag ka sa abogado mo, ito Problema nga, kahit basahin na nga, talagang valid eh. po yung kinaso sa branch ganito, ganyan. Klaro. Hindi ba hindi attorney yung kausap ni Kulawong? Tignan natin yung iba. Silang way to actually double check it. Na paano ba yung way para ma-check ko kung valid pa ba? Hindi, attorney talaga yung kausap ni Tito Norms. Yung isa kasi, may scene kasi doon, nakausap niya si Sardong Batalan. Yun, hindi attorney. Ito, wala ba system na ilagay ko ito docket number, Merong system yun. Meron tayong e-warrant system. And it's very effective na. You don't need parang high-tech stuff for that. O yun lang mga kabatas natin. So, salamat, Attorney Libs, sa paglilinaw. Nahiya tuloy. Sinama pa doon. Anyway, salamat din, Sir Kayo, ha. Magandang gabi sa inyo lahat. So, at least kahit pa paano napaliwanag ni magmamagandang gabi, i-off ko na sana. Pero, sabi ko, at least na ipaliwanag ni Attorney Libs na yung yon sa system, parang bet ko rin ganun. Pero ang tanong ko kasi, granting sa system yung problema, ko nga si Earblog. Wait lang ha. Kausapin natin on the spot kung tawagan. Wait lang ha, para kung may liability ba yung nag-serve. Hello? Saglit lang to, saglit lang. Nire-react ko kasi yung
yung explanation ni Attorney Libayan. So, Oo nga. parang ina-assume ni Attorney Libayan, ang pinaka-plausible na, na pagkukulang ay yung negligence daw do sa part no nag-update. Oo, Tama? oo. Ang tanong ko, Ano, granting, no? Let's say, nagkaroon nga ng negligence, which is, yun din ang iniisip ko din eh. Parang agree din ako kay Attorney Libayan eh. Granting na, may liability din ba yung nag-serve ng warrant? wala. Kasi nag-a-act siya in good faith eh. Supposing na, meron akong, meron akong, Naipaliwanag mo sa'yo. yung kaka-upload ko lang. Oo, ay sabi ko na, yun na lang mga men, panoorin niyo yung kay Sir Earvlog, nandun pala yung sagot. Ito, nagbablog kasi ako eh. Tinawagan kita. I-reference mo lang rin. Ana? Para i-reference mo ba para may manood sa akin? Yun nga, sinabi ko nga dito na panoorin na lang yung sagot sa'yo. Kasi ang iniisip ko kasi, syempre, nagmaangas siya doon, tapos inatake pa yung nanay ni MG. 'Di ba? Pag nag-a-act sila ng good faith, ibig sabihin, kunyari, nakita talaga nila dun sa... Huwag mo nang sagutin dito, sa'yo na lang panoorin. Napaliwanag mo ba 'yon? Oo. Pero ang tanong ko lang doon, paano kung halimbawa, yun nga, inatake yung nanay ni MG dahil sa ginawa nila. Acting in good faith sila eh. Ibig sabihin, So wala pa sila rin yun. Oo. Okay. Yung ang may pananagutan doon, kung sino yung Sige. naging negligent Oo. sa pag-upload. Invite mo sila na panoorin yung video mo regarding dyan. Sabihin mo. Ibig sabihin, naka-live ka ngayon. Hindi, nagre-record ako. Nagre-record ka ngayon. Oo. Panoorin niyo yung yung kaka-upload ko lang na video, yung last yung nakasulat, Libayan, nag-react sa warrant ni MG. Yun. Yung link ilalagay ko sa comment section sa baba ha. Okay, thank you. Bye-bye. So yun, hindi pala daw pala. Wala palang pananagutan. Kasi iniisip ko kasi, paano yung, hindi, ganito, no? Wait lang. Tawagan ko uli. Hello, may pahabol na tanong ako. Hello. Oo, sige. Ganito kasi, paano yung halimbawa na utusan na magpadala ng droga? Hindi naman nila alam na droga yung dala-dala nila. Yun ang problema. Kasi sa batas kasi, yung mga krimen na dinidefine sa revised penal code, kailangan mo ng intent para ikaw ay magkaroon ng liability. Pero yung droga kasi, guys, sa special penal law yan. Ibig sabihin, just the point na meron kang dalang droga, sapat na yon para maging prima facie evidence laban sa'yo. Hindi, sabi, pinadala lang po sa akin to eh. O yun, hindi kailangan ng intent eh. Just the mere fact na meron kang possession. Daya naman na yun. yun? Sige. Oo, yes. Yun ang problema. Sige. Okay, salamat ha. Bye-bye. Sige. Yung sana yung papambara ko eh. Paano yun, di ba? In good faith naman, akala mo na yung pinadala sa yung droga let's say, sapatos. No? Lalamove driver ka. Bigla ka na checkpoint, pagbukas nung lagayan ng sapatos, shabu pala. Paano yun? Di ba? Parang, unfair. Anyway, panoorin nyo yung vlog ni Sir Earvlog. So, yun lang ang ating pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.